Isang sakuna na hindi pa kailanman nasaksihan ang kasalukuyang sumasalanta sa industriya ng paggawa ng barko sa aming kalapit na bansa. Ilang araw pa lamang ang nakalipas, nagtataas pa sila ng kupita at nagdiriwang dahil sa wakas, sila na ang numero 1 sa buong mundo, tuluyang nalampasan ang Pilipinas. Hindi pa man tuluyang nawawala ang mga bula ng champagne, sa isang iglap, ang lahat ng paggawaan ng barko sa kanilang bansa ay naging dambuhalang sementeryo ng mga bakal. Bilyon-bilyong pisong halaga ng mga barko ang nakatenga, walang silbi. Bago pa man maihatid ang mga ito, lahat ng barko ay naparalisa dahil sa isang nakamamatay na depekto sa makina at ang buong daungan ay tuluyang huminto. Ang mga kumpanya mula sa France at Qatar na tinalikuran ng Pilipinas para piliin ang aming mas murang alok ay ngayon nakatingin lamang habang tinatambakan sila ng bilyon-bilyong multa dahil sa hindi pagtupad sa kontrata, isang tunay na impyerno sa lupa. Ninanakaw nila ang mga disenyo ng Pilipinas, perpektong kinopya ang panlabas na anyo ng mga barko. Ngunit ang 1% pinakakritikal na teknolohiya na nakatago sa puso ng barko, ang makina, ay hindi nila kailanman nagawang tawirin. Ito ang tunay na lakas ng teknolohiya ng Pilipinas. Ito ang may kakayahang palubugin sa isang iglap ang bansang sumubok na manalo gamit lamang ang presyo. Ang nakagugulat na katotohanan ito ay ihahayag na ngayon. Sa sandaling bumukas ang pinto ng conference room, agad na napukaw ang aking atensyon ng mga blueprint na nakalatag sa mesa. Daan-daang mga plano ng disenyo, manual sa inhinyeriya at mga pamantayan sa kalidad, lahat ay galing sa Pilipinas. O mas tamang sabihin, ito ang mga teknikal na dokumento na pinaghirapan kong makuha sa nakalipas na 5 taon. Mula sa bintana ng aming meeting room sa ika-42 palapag ng aming headquarters, natatanaw ko ang mga paggawaan ng barko sa kabilang panig ng dagat. Ang hanay-hanay na mga crane ay kumikinang sa ilalim ng araw. Habang pinagmamasdan ko ang tanawin, naisip ko, ang mga crane na iyan ay gumagawa ngayon ng mga barkong kaparehong-kapareho ng sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng pahintulot mula sa mga inhinyerong Pilipino para perpektong gayahin ang kanilang mga obra. Isa-isang nagsiupo ang mga miyembro ng board. Binuksan ko ang aking laptop at muling sinuri ang agenda para sa araw na iyon. Ulat sa estado ng produksyon ng mga bagong barko at talakayan tungkol sa mga plano para sa hinaharap. Ngunit sa aking isipan, matagal nang buo ang aking conclusion. Perpekto na naming nasaulo ang teknolohiya ng Pilipinas. Panahon na para ipakita ang aming galing sa sarili naming paraan. Mula sa isang sulok ng silid, may narinig akong kaluskos ng mga papel. Si Ginoong Mateo Cruz, ang aming consultant. Siya ang pinakamatagal na teknikal na tauhan sa kumpanya at isa sa iilang mga ehekutibo na tunay na may karanasan sa larangan. Ang problema sa kanya, masyado siyang maraming alam at kasabay nito, masyado siyang maraming inaalala. Minsan, nakakainis ang kanyang presensya, para siyang isang boses na walang tigil na bumubulong ng babala sa aking tainga. Nagsimula ang pagpupulong at ako ang unang nagsalita. Itinuro ko ang mga blueprint sa mesa. Mga Ginoo, alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Paliwanag ko. Hindi lamang ito mga teknikal na dokumento. Ito ang karunungan na inipon ng Pilipinas sa loob ng ilang dekada. At ngayon, idiniin ko ang aking boses. Ang karunungang iyon ay atin na. Tiniyak na natin ang kakayahang gumawa ng mga produktong kapantay ng kalidad ng Pilipinas. Nagsimulang tumango ang mga direktor bilang pagsang-ayon, ngunit si Ginoong Cruz lang ang may ibang ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang kamay upang magsalita. Napabuntong hininga ako sa aking isipan at ibinaling ang aking tingin sa kanya. Dahan-dahang nagsalita si Ginoong Cruz. Ang pagkakaroon ng mga plano ay isang bagay, ngunit ang tamang pagsasakatuparan nito ay iba. Lalo na sa mga sistema tulad ng makina ng barko na kailangang tumakbo ng matagalan sa ilalim ng matitinding kondisyon. Hindi ito basta-basta makukuha sa simpleng pagkopya. Pinakinggan ko siya ngunit hindi ako sumang-ayon. Nagpatuloy si Ginoong Cruz sa kanyang mga alalahanin. Nagbabala siya na ang pagpapatunay sa isang makina ay nangangailangan ng hindi bababa sa 5 taon ng aktwal na datos mula sa paglalayag, isang bagay na wala pa sa ating mga makina. Alam niyo ba kung bakit lubos na pinagkakatiwalaan ng mga makina ng Pilipinas? Tanong niya. Dahil mayroon silang mga dekada ng napatunayang resulta sa karagatan. Ang tiwalang iyon ay hindi makokopya mula sa mga papel lamang. Sandaling tumahimik ang silid. Tinitigan ko si Ginoong Cruz, handang salungatin ang kanyang argumento.
Ang kanyang pag-iisip ay tipikal sa mga teknikal na tauhan ng lumang henerasyon. Tinitingnan nila ang teknolohiya bilang isang misteryosong sining. Ngunit sa modernong industriya, hindi ganoon ang teknolohiya. Ang teknolohiya ay datos, numero at dokumento. Hanggat mayroon kang dokumento, kahit sino ay kayang gawin ito. Iyon ang pagmamanupaktura sa ika-21 siglo. Humarap ako sa kanya. Ginoong Cruz, sa huli, ang teknolohiya ay dokumentasyon lamang. Kung kaya ng Pilipinas, kaya rin natin. Basta't pareho ang mga espesipikasyon ng disenyo at mga piyesa, tiyak na pareho rin ang magiging resulta. Umiling siya, kahit na gamitin ang parehong materyales at sundin ang parehong disenyo, ang maliliit na pagkakaiba sa proseso ng pag-assemble at ang agwat sa antas ng quality control ang magtatakda ng huling performance. Pinutol ko siya. Kung lagi tayong ganito mag-isip, wala tayong masisimulan. Tiniyak na natin ang sapat na teknolohiya. Ang kailangan natin ngayon ay aksyon, hindi karagdagang pagpapatunay. Natahimik si Ginoong Cruz, ngunit ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi pagsang-ayon, kundi pagsuko. Alam niyang hindi pakikinggan ang kanyang opinyon. Ang ibang mga direktor ay nasa panig ko. Hindi sila tulad ni Ginoong Cruz na maingat, sila ay mga taong sabik sa aksyon. Tama si Vice Presidente Reyes, sabi ng isang direktor. Handang-handa na tayo. Sumunod ang isa pa, hindi naghihintay ang merkado. Ngayon ang tamang panahon para sumugod. Tumango ako at ipinagpatuloy ang pulong. Hindi na muling nagsalita si Ginoong Cruz. Nakayuko lamang siya sa mga dokumento. Gusto ko ang katahimikang iyon. Sawa na ako sa mga pagtutol. Panahon na para kumilos. Pagkatapos ng pulong, kinausap ko si Ginoong Cruz ng sarilinan. Sa isang maliit na silid-pulungan sa dulo ng pasilyo, magkaharap kaming naupo. Naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin, pero kailangan nating sumulong, sabi ko sa mahinahong tono. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, nagsalita siya. Ang pagnakaw ng mga plano at ang pag-unawa sa teknolohiya ay dalawang magkaibang bagay. Lalo na ang makina. Ito ay isang sistema kung saan libu-libong piyesa ang kailangang gumana ng perpekto. Hindi ito pagnanakaw, putol ko sa kanya. Ito ay pagtiyak at hindi lang tayo basta kumokopya, pinapabuti natin ito. Sa pamamagitan ng pagbabawas sa sobrang quality control ng Pilipinas at pag-aalis ng mga hindi kinakailangang proseso, maibababa natin ang gastos ng higit sa 30%. Iyan ang tunay na kakayahang makipagkumpetensya. Tumingin sa akin si Ginoong Cruz. Ang tinatawag mong sobrang kalidad ay ang mismong susi sa pangmatagalang pagiging maaasahan. Para sa isang barko na kailangang maglayag sa loob ng 30 taon, ang paunang pagtitipid ay maaaring maging mas malaking gastos sa hinaharap. Nagbigay siya ng halimbawa. Ang kaunting pagkakaiba sa higpit ng isang tornilyo ay maaaring magdulot ng nakamamatay na pagkasira pagkatapos ng 5 taon. Parehong materyales, parehong disenyo, ngunit ang katumpakan sa pag-assemble ay magbubunga ng magkaibang resulta. Masyadong malayo ang iyong iniisip, sabi ko. Nakagawa na tayo ng 12 barko. At lahat ay gumagana ng maayos, walang problema. Umiling siya. Wala pa sa mga barkong iyon ang lumalagpas ng 5 taon. Ang tunay na pagsubok ay darating pagkatapos ng 10, 20 taon. Ngunit hindi ako nakumbinsi ng kanyang mga salita. Hindi ako makapaghintay ng 10 o 20 taon. Ang merkado ay gumagalaw ngayon at handa kaming sakyan ang alon na iyon. Ang huling sinabi ni Ginoong Cruz ay, ang teknolohiya ay maituturo. Ngunit ang karanasan ay hindi. Ang mga dekadang karanasan na naipon ng Pilipinas sa karagatan ay hindi maililipat sa pamamagitan lamang ng mga dokumento. Natawa ako sa aking isipan. Nasa aming mga kamay ang lahat ng teknikal na dokumento na inipon ng Pilipinas sa loob ng mga dekada mula sa mga resulta ng pagsubok, mga kaso ng pagkasira hanggang sa kasaysayan ng mga pagpapabuti. Lahat ay nasa amin. Pag-alis ni Ginoong Cruz, tumingin ako sa labas ng bintana. Isang bagong barko ang kasisimula palang buuin. Ang disenyo ng makina na ilalagay dito ay ang pinakabagong bersyon na nakuha namin mula sa Pilipinas noong nakaraang linggo. Ang isang bagay na binuo ng mga inhinyerong Pilipino sa loob ng 10 taon, nakuha namin sa loob lang ng 6 na buwan. Iyan ang kahusayan. Binuksan ko ang aking drawer at kinuha ang isa pang dokumento, ulat sa pagsusuri ng mga kaso ng pagkasira ng makina ng Pilipinas. Nakadetalye dito ang lahat ng malalaking pagkasira sa nakalipas na 10 taon, ang pagsusuri sa sanhi at ang mga solusyon. Tinitigan ko ito at naisip,
Nakuha ng Pilipinas ang datos na ito sa pamamagitan ng walang katapusang pagsubok at pagkakamali. Maaari nating laktawan ang buong prosesong iyon. Hindi na natin kailangang ulitin ang kanilang mga kabiguan. Pagpatay ko ng ilaw sa opisina, huli kong sinulyapan ang paggawaan ng barko mula sa bintana ng pasilyo. Kahit gabi na, maliwanag pa rin ito. Patuloy ang trabaho. Ngumiti ako habang tinitingnan ang mga ilaw na iyon. Dahil ang bawat ilaw na iyon ay lumilikha ng isang kopya ng teknolohiya ng Pilipinas. Habang pauwi, narinig ko sa radyo ang balita tungkol sa pandaigdigang industriya ng paggawa ng barko. Sinasabi na bumaba ang bilang ng mga order sa mga paggawaan ng barko sa Pilipinas. Nilakasan ko ang volume. Para sa akin, ang balitang iyon ay parang musika. Ang paghina ng Pilipinas ay nangangahulugang pagkakataon para sa amin. Isinantabi ko ang mga babala ni Ginoong Cruz at sumulong lang ng sumulong. Kahit ninakaw, hiniram o tiniyak ang teknolohiya, ang mahalaga ay ang resulta at handa na kaming lumikha ng mga resulta. Lumipas ang 6 na buwan. Ang aking mesa ay punong-puno ng mga kontrata, mga container ship, liquefied natural gas, LNG, carrier, mga cargo ship, iba't ibang uri ng kontrata. Habang tinitingnan ko ang mga dokumento, bumibilis ang tibok ng aking puso. Hindi lang ito mga order. Ito ay ang paglipat ng kapangyarihan. Ang malaking conference room ng aming headquarters ay puno ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon ang aming taunang press conference. Tumayo ako sa entablado at sa screen sa likod ko, lumabas ang mga numero, taunang, bilang ng order, tumaas ng 340% kumpara sa nakaraang taon. At sa ilalim nito, isang mas mahalagang pangungusap, nakamit ang numero 1 pwesto sa pandaigdigang order ng paggawa ng barko. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. Nagtaas ng kamay ang mga reporter. Habang sinasagot ko ang kanilang mga tanong, naisip ko, 1 taon lang ang nakalipas. Ang Pilipinas ay parang isang pader na hindi kayang tibagin. Ngunit ngayon, gumuho na ang pader na iyon. Ano ang sikreto sa napakabilis na paglago? Tanong ng isang reporter. Ibinigay ko ang aking nakahandang sagot. Dahil sa aming teknolohiya at mahusay na sistema ng produksyon, siyempre, kalahati lang iyon ng katotohanan. Ang tunay na sikreto ay ang mga disenyong dinala namin mula sa Pilipinas. Ngunit hindi ko iyon maaaring sabihin. Sa halip, idiniin ko na nag-aalok kami ng parehong kalidad sa presyong 30% na mas mababa kaysa sa Pilipinas. Ano ang pagkakaiba ninyo sa mga pagawaan ng barko sa Pilipinas? Tanong ng isa pa. Walang pag-aalinlangan kung sinagot, gumagawa kami ng parehong bagay tulad ng Pilipinas, ngunit mas mura. Iyan ang aming makabagong kalamangan sa kompetisyon. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Ang ilan ay nagulat, ang iba naman ay tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng press conference, bumalik ako sa aking opisina. Pagbukas ko ng computer, lumabas agad ang mga breaking news. Ang headline ng isang internasyonal na business magazine. Ang pagsikat ng industriya ng paggawa ng barko ng kalapit na bansa. Tinawag naman ito ng isang news agency na ang pagtatapos ng panahon ng Pilipinas. Binasa ko ang bawat headline. Bawat ulat ay binabanggit ang pangalan ng aming kumpanya na may mga deskripsyon tulad ng ang bagong hari ng pandaigdigang paggawa ng barko at ang kumpanyang sumakop sa merkado gamit ang presyo. Tumunog ang aking telepono. Ang aming chairman. Bukod sa pagbati, nagbigay siya ng susunod na target. Sa susunod na taon, kailangang lumampas sa 40% ang ating market share. Narinig ko ito at labis akong nasabik. 40% katumbas iyon ng pinakamataas na naabot ng Pilipinas sa kanilang kasikatan. Kaya nating gawin, agad kong sagot. Hindi, titiyakin kong magagawa natin. Pagkababa ko ng telepono, tumingin ako sa bintana. Dose-dosenang barko ang sabay-sabay na ginagawa. 6 na buwan lang ang nakalipas. Kalahati ng lugar na iyon ay bakante pa. Ngayon, lahat ng dock ay abala, kahit sa gabi. Tinitigan ko ang tanawin, panatag na, nalampasan na namin ang Pilipinas. Pagbukas ko ng aking email, bumuhos ang mga pagtatanong mula sa mga may-ari ng barko sa buong mundo. Germany, Norway, Singapore, kahit mula sa South America. Iisa lang ang kanilang layunin, presyo. At kaya naming mag-alok ng presyong halos 30% na mas mababa kaysa sa Pilipinas. Isang pulong ang ipinatawag. Pagdating ko sa conference room, puno na ito ng aming sales team. Bawat isa ay may ngiti sa labi. Tumayo ako sa harap. Mga kasama, gumagawa tayo ng kasaysayan. Ang sentro ng pandaigdigang paggawa ng barko ay lumilipat na.
Nagsimulang magulat ang pinuno ng sales. Ang mga kontratang nilagdaan ngayong quarter ay umabot sa pinakamataas na talaan, doble kaysa noong nakaraang taon. Nagbanggit siya ng mga numero, 30% market share sa Europa, mabilis na pag-agaw sa merkado ng Pilipinas sa Southeast Asia at Middle East. Habang nakikinig ako, napangiti ako. Naiisip ko ang nararamdaman ngayon ng mga nasa Pilipinas. Ang merkado na binuo nila sa loob ng mga dekada gamit ang kanilang reputasyon at teknolohiya ay nayanig sa loob lamang ng isang taon. Marahil ay hindi nila maintindihan kung bakit sila biglang natalo. Pagkatapos ng pulong, tinipon ko ang technical team kasama si Ginoong Cruz na seryoso pa rin ang muka. Kumusta ang produksyon? May problema ba sa kalidad? Tanong ko. Nag-atubili siya. Masyadong mabilis ang produksyon. Ang ilang proseso ng pagpapatunay ay nilalaktawan. Kung hihintayin nating matapos ang mga prosesong iyan, tapos na ang merkado, natatawa kong sabi. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito habang mahina ang Pilipinas. Hindi na nagsalita si Ginoong Cruz. Umiling lang siya at umalis. Kinagabihan, may hapunan kasama ang mga opisyal ng gobyerno. Pinuri nila ang aming mga nagawa, sinasabing nag-ambag kami sa pagpapalakas ng pambansang kompetisyon. Pagkatapos ng hapunan, kinausap ako ng pribado ng isang mataas na opisyal. Sigurado ba kayo na kaya ninyong pantayan ang kalidad ng Pilipinas? Nag-alinlangan ako ng isang segundo, ngunit agad sumagot ng may kumpiyansa, Opo, napatunayan na namin. Siyempre, alam ko sa sarili ko na wala pa kaming pangmatagalang datos. Ang mga barkong ginawa namin ay iilan pa lang ang lumalagpas ng 5 taon sa dagat. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang merkado ngayon ay hindi tumitingin sa nakaraan, kundi sa kasalukuyang presyo. Kinabukasan, binisita ko ang pagawaan. Nagagalak ako sa aking nakikita ang mga dambuhalang crane, ang mga welder na nagtatrabaho sa gitna ng mga tilamsik ng apoy. Lahat ng ito ay posible dahil sa teknolohiya ng Pilipinas, ngunit ngayon, amin na ito. Hapon, mayroon kaming investor briefing. Inilahad ko ang aming plano sa paglago, 50% average annual growth sa susunod na 3 taon. Wala na bang tsansang makabawi ang Pilipinas? Tanong ng isang analyst. Wala na silang teknolohikal na bentahe. Sa labanan ng presyo, hindi sila mananalo sa atin, may kumpiyansa kong sagot. Pagkatapos ng briefing, sinilip ko ang presyo ng aming stock. Tumaas ng 10%, naniniwala sa amin ang merkado. Ang presyo ng stock ay hindi nagsisinungaling. Ito ang patunay na kinikilala kami ng merkado. Dapit hapon, dumating sa opisina ko si Ginoong Cruz, seryoso ang mukha. Sana ay pabagalin natin ng kaunti ang produksyon, sabi niya. Dapat nating bigyan ng mas maraming oras ang quality validation. Napabuntong hininga ako. Sa ngayon, bilis ang buhay. Ang pag-agaw sa merkado ang pinakamahalaga. Pero paano kung magkaproblema sa hinaharap? Giit niya. Maaaring malagay sa panganib ang buong kumpanya. Hindi iyan mangyayari, mariin kong sabi. May sapat tayong teknolohiya. Umiling lang si Ginoong Cruz at umalis. Sa isip ko, hindi talaga siya marunong umangkop sa pagbabago. Ang bagong panahon ay nangangailangan ng bagong pamamaraan. Pag alis ko sa opisina, naisip ko, nagbago na ang mundo. Tapos na ang panahon ng teknolohiya. Nagsimula na ang panahon ng kahusayan. At kami ang hari ng kahusayan. Ilang araw ang lumipas, isang magandang balita ang dumating. Si Ginoong Stavros Demetrios, ang pinuno ng pinakamalaking pamilya ng mga may-ari ng barko sa buong mundo, ay darating sa aming bansa. Ang pagpirma ng kontrata sa kanya ay hindi lamang isang order. Ito ay isang simbolo, isang patunay na ang kuta ng Pilipinas ay unti-unti nang bumabagsak. Sinalubong ko siya sa VIP lounge ng airport. Mukha siyang nasa 60s, nakasuot ng kulay abong suit at may mahinahong kilos. Mahigpit ang kanyang pakikipagkamay, ngunit malamig ang kanyang ekspresyon. Naramdaman ko agad na hindi siya madaling makumbinsi. Sa loob ng sasakyan, walang tigil kong ipinagmalaki ang aming pagawaan. Tango lang siya ng tango, nakatingin sa labas. Nagsimula akong kabahan. Sa conference room, sinimulan ko ang aking presentasyon. Idiniin ko ang aming teknolohiya, kapasidad, at higit sa lahat, ang aming presyo 30% na mas mura kaysa sa Pilipinas, parehong specs, mas mabilis na delivery. Dahan-dahan niyang binasa ang proposal. Maganda ang presyo, sa wakas ay sabi niya, ngunit hindi presyo ang lahat. Ang kalidad ay kapareho rin ng sa Pilipinas. Mabilis kong sagot. Saan gawa ang mga makina? Tanong niya. Kami mismo ang gumagawa, buong pagmamalaki kong sabi. Binuo batay sa teknolohiya ng Pilipinas.
Mayroon ba kayong pangmatagalang datos mula sa dagat? Napatunayan na ba ang makinang ito sa dagat ng higit sa 10 taon? Wala pa po. Sagot ko, pilit na nagpapakita ng kumpiyansa. Wala pang 10 taon, ngunit mayroon kaming 5 taong datos at pasado ito sa lahat ng pagsubok. Tumango lang siya, hindi ko mabasa ang kanyang reaksyon. Niyaya ko siyang mananghalian. Sa hapagkainan, patuloy kong binigyang diin ang bentahe sa presyo. $500 milyong na matitipid. Ngunit tahimik lang siyang kumakain, na lalong nagpakaba sa akin. Nang malapit nang matapos, nagsalita siya. Sa totoo lang, maganda ang presyo, ngunit hindi presyo ang habol namin. Kung hindi presyo, ano po? Tanong ko. Paliwanag niya. Ang isang barko ay hindi lang isang sasakyan. Para sa amin, ito ay isang asset na kasama namin sa loob ng 30 taon. Sa loob ng 30 taon na iyon, isang beses lang magkaroon ng malubhang sira ang makina, daan-daang milyong dolyar na ang mawawala. Ang aming makina ay kapareho ng disenyo ng Pilipinas. Walang dahilan para magkaproblema, giit ko. Umiling siya. Ang parehong disenyo ay hindi nangangahulugang parehong resulta. Lalo na sa dagat, inilalabas nito ang lahat ng depekto. Ano ba ang pinagkaiba ng makina ng Pilipinas? Medyo inis kong tanong. Pareho ang plano, pareho ang piyesa, bakit napakatigas ninyo? Ang mga makina ng Pilipinas ay napatunayan na sa dagat sa loob ng mga dekada, mahinahon niyang sagot. Ang datos na iyon ay hindi makokopya mula sa mga plano. Hapon, nilibot namin ang pagawaan. Huminto siya sa harap ng isang LNG carrier at sinabing gusto niyang makita ang engine room. Doon, tinanong niya ang isang tekniko. Ilang barko na ang naglalayag gamit ang makinang ito? Sa kasalukuyan po, 12, sagot ng tekniko. Ilang taon na ang pinakamatagal na naglalayag? Nag-atubili ang tekniko. 3.5 taon po. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nagbago ang ekspresyon ni Ginoong Demetrios. Pagbalik sa conference room, ibinigay ko ang aking pinal na alok. Mas mababang presyo, $550 milyong na matitipid. Sigurado akong hindi niya ito tatanggihan. Umiling siya. Salamat sa iyong alok, ngunit hindi kami maaaring pumirma. Hindi ako makapaniwala. Bakit? Pakiusap, bigyan ninyo ako ng isang makatwirang dahilan. Paliwanag niya, ang pamilya ko ay 150 taon nang nasa negosyong ito. Ang pinakamahalagang bahagi ng barko ay ang makina, at ang pinakamahalaga sa makina ay ang pagiging maaasahan. At ang pagiging maaasahan na iyon, diin niya, ay mapapatunayan lamang ng panahon. Pero sapat din ang pagiging maaasahan ng aming makina. Ang pagkopya ng disenyo at ang pagkakaroon ng teknolohiya ay dalawang magkaibang bagay, matigas niyang sabi. Nagalit ako. Ibig sabihin, hinding-hindi ninyo pagkakatiwalaan ang aming mga makina? Hindi ninyo kami bibigyan kahit isang pagkakataon? Hindi sa hindi bibigyan ng pagkakataon, kalmado niyang sagot. Ngunit hindi maaaring gamitin ng aking pamilya ang aming mga barko para makilahok sa eksperimentong ito. Sinubukan kong ibaba pa ang presyo. Iwinagayway lang niya ang kanyang kamay. Hindi ito tungkol sa presyo. Kahit ibigay mo pa ito sa akin ng libre, hindi ko tatanggapin. Namula ang mukha ko. Libre, hindi pa rin tatanggapin. Ano ang dapat kong gawin para makuha ang tiwala ninyo? Panahon, simpleng sagot niya. Kailangan itong mapatunayan sa dagat nang hindi bababa sa 10 taon. Natawa ako. 10 taon? Sa panahong iyon, nasakop na namin ang buong merkado. Marahil, tango niya, ngunit maghihintay kami. Pag alis niya, inihatid ko siya sa elevator. Ang huli niyang sinabi, ang barko ay hindi isang investment, ito ay isang asset. Ang halaga nito ay hindi ditentukan ng paunang gastos, kundi ng kita sa buong buhay nito. At hinding-hindi papayag ang aking pamilya na gumamit ng barkong may makinang gawa sa inyong bansa. Hindi iyon barko, isa iyong de oras na bomba. Para akong tinamaan ng kidlat. De oras na bomba? Pagbalik ko sa conference room, pakiramdam ko'y hungkag ang lahat. Isang de oras na bomba. Masyadong masakit ang mga salitang iyon. Ang aming makina ay perpektong kopya ng disenyo ng Pilipinas. Imposibleng magkaproblema. Pero tinanggihan kami ng pinakamalaking may-ari ng barko sa mundo. Gayunpaman, ang merkado ay nasa panig pa rin namin. Isang linggo ang lumipas, tumawag si Pierre Dubois mula sa France. Gusto nilang ikonsidera ang paglipat sa amin ng isang malaking order mula sa isang pagawaan sa Pilipinas. Lumipad agad ako papuntang Paris. Ipinakita ko sa kanila kung paano sila makakatipid ng $450 milyong. Si Pierre, isang praktikal na tao,
ay nagreklamo sa pagiging arogante at mataas na presyo ng Pilipinas. Sa harap ng $450 milyong, ang mga maliliit na kondisyon ay hindi na mahalaga, sabi niya. Pagkalipas ng isang linggo, sarado na ang deal. Sa parehong araw, isang mas malaking balita ang dumating. Qatar. Nais din nilang ilipat sa amin ang kanilang order para sa mga LNG carrier. Ang matitipid nila, $360 milyong. Ipinangako ko ang perpektong kalidad at buong pananagutan kung magkaproblema. Makalipas ang isang linggo, sarado na rin ang deal. Isang araw, 2 dambuhalang kontrata ang nakuha namin mula sa kamay ng Pilipinas. Nagdaos kami ng isang malaking pagdiriwang. Sa pamamagitan ng video call, binati kami ni Pierre. Masyadong arogante ang Pilipinas, sabi niya. Nagbago na ang panahon, kayo ang bagong hari. Nagpadala rin ng mensahe si Sheikh Abdullah mula sa Qatar. Pinasalamatan kami sa $100 milyong na natipid nila. Ang teknolohikal na bentahe ng Pilipinas ay isang alamat na lamang ng nakaraan. Sumabog sa tuwa ang buong Yang Huiting. Tapos na ang panahon ng Pilipinas, sigaw ng isang direktor. Kinagabihan, mag-isa akong uminom sa rooftop bar ng hotel, tanaw ang buong siyudad. Naisip ko ang sinabi ni Ginoong Demetrios. De oras na bomba, umiling ako. Nagkakamali siya. Ang France at Qatar ang magpapatunay na ang aming mga barko ay lubos na mapagkakatiwalaan dahil kinopya namin ang disenyo ng Pilipinas. Lumipas ang 2 taon. Ang mga barkong ginawa para sa France at Qatar ay sunod-sunod nang naihahatid. Bawat seremonya ng paglulunsad, puno ako ng pagmamalaki. Maayos ang lahat. Isang umaga, pumasok ang aking sekretarya. Balisa ang mukha. May agarang ulat po. Pagdating ko sa meeting room, nandoon na si Ginoong Cruz. Maputla ang mukha. Anong nangyari? Ipinakita niya sa akin ang isang news bulletin sa isang tablet. Isang LNG carrier na tinatawag na MV Gladstone, gawa ng isa ring kumpanya mula sa aming bansa, ay tuluyang huminto ang makina malapit sa karagatan ng Australia. Hindi na ito muling mapaandar. 2 taon pa lang naglalayag ang Gladstone, sabi ni Ginoong Cruz. Ang dala nitong makina ay gawa rin sa atin. Sinasabing nasira ang mga pangunahing bahagi sa loob nito. Iba ang paggawaan na iyon, sabi ko. Mahina ang kanilang quality control. Ngunit ginamit din nila ang disenyo ng Pilipinas. Umiling si Ginoong Cruz. Pareho lang ang paraan ng paggawa natin. Kinahapunan, nalaman naming ang MV Gladstone ay palutang-lutang na lamang sa dagat. Isang barkong puno ng liquefied natural gas ay naging isang malungkot na isla sa gitna ng karagatan. Kinilabutan ako. Isang linggo ang lumipas, isang mas masamang balita ang dumating. Ang MV Gladstone ay tuluyan ng itatapon. Ang gastos sa pag-aayos ay aabot sa 60% ng presyo ng isang bagong barko. Isang bagong barko na 2 taon pa lang, naging basura na. Pagkalipas ng isang buwan, tumawag si Pierre mula sa France. Malamig ang kanyang boses. Isa sa aming ginawang container ship ay nagkaproblema sa makina. May mga bitak sa mga pangunahing bahagi. Tinanong ko si Ginoong Cruz kung bakit nangyari iyon. Ang mga pagsubok ay para lamang sa panandaliang katatagan, mahinahon niyang sagot. Ang pinagsama-samang pagod mula sa mahabang paglalayag ay sa paglipas lamang ng panahon lumalabas. Bakit hindi mo ako mas matinding binalaan noon? Sigaw ko. Binalaan kita, tahimik niyang sagot. Paulit-ulit kong sinabi, ngunit walang nakinig. Wala akong masabi. 2 buwan pagkatapos, tumawag si Sheikh Abdullah mula sa Qatar, galit na galit. Ang isa sa kanilang mga LNG carrier ay may malubhang problema rin sa makina. Lumipad ako papuntang Qatar. Ang nakita ko ay nakakagimbal. Maliliit na bitak sa lahat ng pangunahing piyesa, katulad ng sa Gladstone. Hindi ba't sabi mo maaasahan ito? Hindi ba't ipinangako mong kapareho ng kalidad ng Pilipinas? Sigaw niya. Humihingi lang ako ng paumanhin. Nangangakong aayusin namin lahat. Ngunit malamig niyang sinabi, hindi sapat ang pag-aayos. Ito ay usapin ng tiwala. Ipinabatid niya na kinakansela na nila ang lahat ng kasunod na kontrata. Bumagsak ang mundo ko. Naalala ko ang sinabi ni Ginoong Demetrios. Isa iyong de oras na bomba. Tama siya. Pagbalik ko, sinuri ko ang mga ulat. Halos lahat ng barkong ginawa namin na mahigit 2 taon nang naglalayag ay may mga problema, malaki man o maliit. Pumasok si Ginoong Cruz sa aking opisina. Bakit naging ganito? Tanong ko. Kinopya natin ng perpekto ang disenyo ng Pilipinas. Ang pagkopya ng disenyo at ang pag-unawa sa teknolohiya ay magkaibang bagay, sabi niya. Inilalantad ng dagat ang lahat ng kasinungalingan. Hindi doon nagtapos ang bangungot.
Isang buwan matapos ang insidente sa Gladstone, nakatanggap kami ng isang opisyal na sulat mula sa Lloyd's of London, ang pinakamalaking marine insurance company. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ito. Isa itong abiso ng pagtaas ng insurance premium para sa mga barkong may makina na gawa sa aming bansa. Ang pagtaas, 300%. Posible ba yon? Tanong ko kay Ginoong Cruz. Umiling siya. Imposible. Sa ganyang kataas na premium, tuluyan nang mawawalan ng kakayahang makipagkumpetensya ang mga barkong may makina natin. Ang bentahin natin sa presyo ay mabubura lahat. Pagkatapos noon, sunod-sunod nang nag-anunsyo ang iba pang malalaking insurance company ng parehong hakbang. Isang linggo ang lumipas, ang tunay na dagok ay dumating. Isang video conference kasama si Richard Blake, ang Global Head of Risk ng mga marine insurer. Isang matandang British, malamig ang mga mata. Sa nakalipas na 6 na buwan, sinuri namin ang datos ng mga aksidente sa mga barkong may makina mula sa inyong bansa, sabi niya. Ang resulta ay nakakagimbal. Ipinakita niya ang isang graph. Halos hindi ako makahinga. Ang failure rate ng aming mga makina ay 12 beses na mas mataas kaysa sa mga makinang gawa sa Pilipinas. 12. Sa mga barkong mahigit 2 taon nang naglalayag, 37% ang nagpakita ng malubhang depekto. Ang sa Pilipinas, 3% lang, patuloy niya. Bilang isang insurance company, hindi na namin kayang akuin ang ganitong panganib. Pagkatapos, ibinagsak niya ang bomba. Simula ngayon, tatanggihan na naming bigyan ng insurance ang anumang bagong gawang barko na may makina mula sa inyong bansa. Ang mga kasalukuyang kontrata ay unti-unti na ring kakanselahin. Pagtanggi sa insurance? Iyon ay isang hatol na kamatayan. Walang barkong makakapaglayag ng walang insurance. Wala na bang paraan? Desperado kong tanong. Naniniwala lang kami sa datos, umiling siya. Maliban kung mapapatunayan ng datos na ang inyong mga makina ay kayang maglayag ng matatag sa loob ng 10 taon, hindi magbabago ang desisyong ito. 10 taon. Naalala ko na naman si Ginoong Demetrios. At ngayon, ang mga insurance company ay nagsasabi ng parehong bagay. Ang sumunod na mga araw ay isang bangungot. Tumawag sina Pierre at Abdullah, galit na galit dahil kakansilahin na ang insurance ng kanilang mga barko. Ang Suez at Panama Canal ay nag-anunsyo ng mga espesyal na inspeksyon para sa aming mga barko. Ang buong mundo ay nag-iingat na sa amin. Ipinatawag ako sa kabisera para sa isang pulong ng gobyerno. Ang mga bagong order ay bumagsak sa halos zero. Ang mga kliyente ay bumabalik lahat sa Pilipinas. Kahit mas mahal, pinipili nila ang reputasyon. Kinagabihan, mag-isa ako sa opisina. Pinanood ko ang balita. Ang insurance blacklist ang headline. Sabi ng mga eksperto, ito ang kabayaran sa pagwawalang bahala, sa pagpapatunay at sa bulag na pagpapalawak. 2 taon lang ang nakalipas, kami ang numero 1. Isang bayani ako. Ngayon, lahat ay gumuho. Ang malamig na boses ni Richard Blake ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Naniniwala lang kami sa datos. Sa wakas, naintindihan ko na. Tama si Ginoong Demetrios, tama si Ginoong Cruz. Nanalo kami gamit ang presyo, ngunit natalo dahil sa reputasyon. Ang kabayaran sa pagnanakaw ng teknolohiya ng Pilipinas ay mas mabigat kaysa sa aking inakala. Maaaring kopyahin ang mga plano, ngunit hindi malalaktawan ang panahon. Inilantad ng dagat ang lahat ng kasinungalingan at pinatunayan ito ng mga insurance company gamit ang mga numero. Lumipas pa ang 6 na buwan. Nagsimula na ang tanggalan sa aming kumpanya. Inimbitahan ako sa isang international shipping forum sa Singapore. Nag-aalangan akong pumunta, ngunit iyon ang utos ng chairman. Sa forum, pinakinggan ko ang isang talumpati tungkol sa hinaharap ng green shipping. Paliwanag ng tagapagsalita, kailangang maging carbon neutral ang industriya pagsapit ng 2050. Nangangailangan ito ng mga bagong teknolohiya tulad ng mga makinang gumagamit ng natural gas, methanol at ammonia. At ang bansang nangunguna sa larangang ito, ang Pilipinas. Ipinakita sa screen ang mga proyektong ginagawa ng Pilipinas. Habang kami ay abala sa paghabol, ang Pilipinas pala ay nasa ibang dimensyon na. Sa coffee break, may tumawag sa akin. Si Ginoong Stavros Demetrios. Nabalitaan ko ang tungkol sa insurance blacklist. Nakakalungkot, sabi niya. Bakit po ninyo pinilit na gamitin ang makina ng Pilipinas noon? Lakas loob kong tanong. Ganoon ba talaga kalaki ang pagkakaiba? Naglakad kami sa tabing dagat. Ang dahilan ay simple, sabi niya. Para sa hinaharap. Paliwanag niya, pagsapit ng 2050, lahat ng barkong gumagamit ng fossil fuel ay hindi napapayagan. Kailangan lahat ay lumipat sa mga eco-friendly na makina.
Ang Pilipinas ay 10 taon nang nagsasaliksik sa mga makinang ito. Ang kanilang mga dual-fuel na makina ay komersyal na. Ang mga methanol at ammonia engine nila ay nasa testing stage na. Natigilan ako. Habang ninanakaw at kinokopya namin ang teknolohiya ng Pilipinas, sila pala ay naghahanda na para sa susunod na henerasyon. Kaya Pilipinas lang ang pinipili ko, dagdag niya, dahil tinitiyak nito ang aking kinabukasan. Ang isang barkong may murang makina ngayon ay maaaring mapilitang itapon pagkatapos ng 10 taon dahil hindi na ito sumusunod sa mga regulasyon. Ngunit ang barkong may makina mula sa Pilipinas ay maaaring gamitin sa loob ng 30 taon sa pamamagitan ng pagpapalit ng gasolina. Iyan ang pagkakaiba sa halaga ng asset. Yumuko ako. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako naging mangmang 3 taon na ang nakalipas. Presyo lang ang nakita ko, hindi ang hinaharap. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Simula ngayon, gawin ninyo ang tama. Huwag na kayong magnakaw, mag-develop kayo. Huwag magmadali, gawin ng tama. Ang Pilipinas ay pinagkakatiwalaan dahil sa mga dekada ng unti-unting pag-unlad, pagdanas ng kabiguan, pag-aaral, at pagpapabuti. Hindi malalaktawan ang prosesong iyon sa pamamagitan ng pagnanakaw. Bumalik kami sa forum. Ang susunod na tagapagsalita ay isang kinatawan mula sa isang pagawaan ng barko sa Pilipinas. Tinalakay niya ang mga susunod na henerasyong teknolohiya, mga barkong pinapatakbo ng ammonia, mga hydrogen fuel cell. Inanunsyo niya na ang layunin ng Pilipinas ay magkaroon ng eco-friendly na solusyon para sa lahat ng uri ng barko bago ang 2030. Naramdaman ko ang kawalan ng pag-asa. Ang agwat sa pagitan namin ay hindi na lang teknolohiya, kundi filosofiya. Pagbalik ko, iminungkahi ko sa board na ilipat ang aming focus mula sa panandaliang kita patungo sa pangmatagalang pag-unlad ng teknolohiya. Ngunit tinanggihan nila ito. Paano tayo mag-i-invest sa research kung wala na tayong order? Tanong ng isang direktor. Gusto mo bang malugi ang kumpanya? Kinagabihan, mag-isa akong nagpunta sa aming pagawaan ng barko, tahimik at madilim. Huminto ako sa harap ng isang kalansay ng barko, isang container ship, na dapat sana ay para sa France. Inabandona ito sa kalagitnaan ng paggawa dahil kinansela ang kontrata. Isang barkong walang puso, iyan mismo ang aming nilikha. Ilang linggo ang lumipas. Nakita ko sa balita ang paglulunsad ng isang bagong LNG carrier sa Pilipinas. Ito ang kauna-unahang ammonia-ready LNG carrier sa mundo. Sa kasalukuyan, gumagamit ito ng natural gas, ngunit pagkatapos ng 5 taon, maaari itong ilipat sa ammonia fuel perpektong akma para sa mga regulasyon ng 2050, isang barko para sa hinaharap. Napatulala ako sa screen. Naniwala kami na mananalo kami gamit ang presyo. Naniwala kami na sa pagnanakaw ng teknolohiya ng Pilipinas, malalampasan namin sila. At sa loob ng 2 taon, nagawa nga namin, ngunit nagkamali kami. Ang nagpapatakbo sa mundo ay hindi presyo, kundi puso. Ang puso ng barko ang makina at ang teknolohiya at reputasyon na bumubuo rito. Kinopya lang namin ang panlabas na anyo, ngunit nabigo kaming lumikha ng isang tunay na puso. Mula sa sandaling huminto ang Gladstone sa karagatan ng Australia, mula sa sandaling inilabas ng mga insurance company ang kanilang blacklist, lahat ay nalantad. Ang aming mga barko ay walang puso. Mukha lang silang gumagalaw, ngunit sa katotohanan, sila ay mga de-oras na bomba. Sa wakas, naintindihan ko na. Ang teknolohiya ay maaaring nakawin, ngunit ang kakayahang unawain at paunlarin ito ay hindi. Ang mga barkong gawa sa Pilipinas ay patuloy na naglalayag sa karagatan. Sila ang mga barkong may puso, pinagkakatiwalaan, at patungo sa hinaharap. At kami, ngayon lang namin naintindihan ang aral na ito sa isang napakamahal at napakahuling paraan. Habang pauwi, sigurado ako na ang kuwentong ito ay hindi ang katapusan, kundi isang simula. Naniniwala akong babangon kaming muli. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan naming gawin ito sa ibang paraan. Kailangan naming matutunan kung paano gumawa ng isang tunay na puso. Kailangan naming matutunan kung ano ang tunay na teknolohiya.